Magandang araw po muli mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, subscribers, viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Tayo po ay muling magsasama-sama sa loob ng maikling panahon sa araw na ito upang ating pong pag-usapan ang nasa ikawalong topic po tayo na may pamagat na tipan sa Sinai. At kagaya po ng ating palaging ginagawa, bago po tayo magpatuloy, atin po munang bibigyang pansin ang mga pangalang ito na patuloy po nating nakakasama sa ating pag-aaral sa ating lesson review. Luz Fajardo, Carmen de la Merced, Felix Murilla, Asan de Toito, Adelina Fronda, Leo de Avenido, Noel Bombeo, Satu Romero, Flor Dagus, Gina Labrador, Romeo Tejada, Feli Gallardo, Alvin Pacardo, Ronald Juanites, Jenny Husayan, Ezequias Bobiles, Conching Bukad, Jer Toscano Rapalio, si Ma'am Terry Denia ng Project 8 Adventist Church, Leonardo Padriquela ng Lipa Adventist Academy, Marlon Magsayo, Melvin Lastima, Aida Almasco, Donna Hoya, Matet Ariberg, Cheryl Alvarado, Francisca Sosa, Porto Jeremias, Lucia Ocampo, Orlan de la Roca, Adin Placido, Kaadlawon JP, Miles Orpia, Rowena Kahigos, Bern Fronda, Margie Bandol, Tony Panesa, Roger Yamson, Maria Bacan, Alan Perez, Christian Marti, Siria Bardago, Vinos Panaglima, Nisitas Estubo, Lolabay, Lea Santos, Efren Evangelio, Domingo Valio, Melvin Felicida, Ananias Iscon, Felisa Labrador, Nanette Atris, Edgar Casihan, Victor Abilidas, Laura Padilla, Jonathan Haum, Burning Fronda, Cecilia Cabayaw, Marilyn Ligaspi, Normelinda Baguhin, Florinda Costudio, Bobby Aranya, Mias Agapay, Celia Puson, Julieto Rituya, John Gabriel, Sally Atiga, Brumel Encina, Raul Denden, Mary Jane Tornilla, Claricel Quezon, Mirna Medina, Edwin Peras, Loida Pilipina, Eric Reyes, Jojo Fajardo, Rico Cabonegro, Emilio de la Cruz Jr., Cecilia Baal, Rolando Luna, Rolly Cayanong, and Anastasia Kanya. Kami po ay muling nagagalak na tayo magkasama-sama sa araw na ito. Nais din po namin ipabatid o ipahatid ang aming kasiyahan na kayo po ay palagi namin kasama sa pag-aaral ng ating leksyon. Lalo na po ang church ng May Bunga, Pasig, Seventh-day Adventist Church. Kami po ay nagagalak na nakakatulong po ang ating programang ito sa inyong simbahan. Kapag kami po ay nagagawi sa Manila, ay pinaplano po naming pasyala ng inyong simbahan. Hindi lamang po natutuloy, baka po sakali pagbalik namin. Kasi po gusto rin namin kayong makadaupang palad. Ganon din po, ang iba pang mga churches kagaya po ng Vinsons, Bagasbas, Seventh-day Adventist Church, na ito daw po palagi ang kanilang ginagamit na source ng kanilang lesson review. Kaya kayo po ay aming patuloy na binibigyang pansin sa oras na ito o sa araw na ito. At nais ko rin pong idagdag ang Paranaque Seventh-day Adventist Church. Nakikita po namin sa pamagitan po ni Brother Nef. Kami po ay nagagalak na nakakatulong din po ang ating lesson review ito sa inyo pong church. Sana po ay makapasyal din kami sa inyo sa darating na panahon. At bago po tayo magpatuloy, atin po munang hilingin ang patnubay po ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos ka pong makapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagagalak na makipag-usap sa inyo sa oras na ito at sa araw na ito. Sa pag-aaral po ng inyong banal na salita, kayo po nawa ang muli naming makasama, magbigay sa amin ng magandang pangunawa,
buksan ang aming mga isipan upang amin pong lalong maramdaman at ilagay sa aming mga puso ang inyo pong mga banal na salitang nais mong ipaunawa sa amin. Kasamahan po kaming patuloy, lalo na po si Pastor Levi Perdon sa kanyang pag-discuss ng topic na ito. At ang aming pong mga subscribers, viewers, mga kapatid, mga churches na gumagamit po nito upang lalong maunawaan ang inyong banal na salita, pagpalain mo po sila. At ipagpatawad po nawang aming pong pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Ang inyong pong banal na espiritu, ang siya pong sumaaming lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa Exodus 19:4, inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paano dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo'y inilapit ko sa akin. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay akin. Sa akin kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin ko sa mga anak ni Israel. Saan ba dinala ng Panginoon ang mga Israelita mula sa Ehipto? Marahil sasabihin natin ay sa lupang pangako. Subalit ang tala sa Exodus 19:4 ay ganitong sinasabi, inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo'y inilapit ko sa akin din. Nang ang tao ay lumayo sa Diyos, sila ay hinanap ng Diyos. Ganito ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi niya iniibig na ang tao ay mapalayo o mahiwalay sa Kanya. Batid ng Diyos na kung wala siya ay wala tayong magagawang anuman. Kaya nga, ginagawa ng Diyos ang lahat, mailapit lamang tayo sa Kanya at tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang wika ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahinahin. Ang panawagan ng Diyos sa lahat sa atin ay tayo'y lumapit sa Kanya. Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, ano ang pangako na ibinigay ng Panginoon sa bayan sa paanan ng bundok Sinai? Number 2, anong paghahanda ang itinagubili ng Diyos na gawin ng bayan bago ibigay ang tapyas na bato? Number 3, anong ibinigay ng Diyos para sa kanyang bayan doon sa bundok ng Sinai? Number 4, ano ba ang layunin ng kautusan? Number 5, paano ipinakikilala ang relasyon ng kautusan sa ating kaligtasan? At balikan po natin ang question number 1, ano ang pangako na ibinigay ng Panginoon sa bayan sa paanan ng bundok Sinai? Ayan, sige po, ating pong titingnan ang sinasabi sa Exodus 19, 1 hanggang 8. Ano po ang sinasabi? Ating pong pakinggan. Sa ikatatlong buwan, pagkatapos ng mga anak ni Israel ay makaalis sa lupain ng Ehipto, ay dumating sila ng araw diyang yaon sa ilang ng Sinai. At nang sila'y umalis sa Refidim, at dumating sa ilang ng Sinai, humantong sila sa ilang at to'y humantong ang Israel sa harap ng bundok. At si Moses ay lumapit sa Diyos at tinawag ng Panginoon siya mula sa bundok na sinasabi, ganito mo sasabihin sa sambahayan ni Jacob at sasaysayin ng mga anak ni Israel. Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paano dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo inilapit ko sa akin din. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay akin. At kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalitain sa mga anak ni Israel. At dumating si Moses at tinawag ang mga matatanda sa bayan at ipinahayag sa harap nila ang lahat ng salitang ito na inuutos ng Panginoon sa kanya. At ang buong bayan ay sumagot na magkakaisa at nagsabi, yaong lahat na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin at ipinagbigay alam ni Moses ang mga salita ng bayan sa Panginoon. Ayan, maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon, kayo'y akin, ha? Kayo ay gagawin kong akin na natatanging bayan, bayang kaharian ng mga saserdote. Bakit po? Sapagkat ang buong lupa ay akin ang wika ng Panginoon. So, ibig sabihin, ang mga Israelita ay gagawin niyang special
sapagkat sila ay mayroong special na gawain, maging saserdote o tagapagmagitan sa Diyos at sa mga tao. Ibig sabihin, mahalaga sila sa ating Panginoon sapagkat nais niyang ipabatid sa lahat ng tao na siya ang ating Panginoong Diyos. Hindi lamang para sa mga Israelita. Siya ay para sa lahat ng tao sapagkat ang buong daigdig ay Kanya at lahat ng nananahanan dito. Napakahalaga ng sinasabi ng Panginoon na magiging tungkulin ng bayang ito para sa kapakanan ng lahat ng mga tao. Question number 2. Anong paghahanda ang itinatagubili ng Diyos na gawin ng bayan bago ibigay ang tapyas na bato? Ayan. Dito po ay napakahalaga. Ating po muling pakinggang mabuti, ating basahin, at muni-muni nating mabuti ang sinasabi sa talatang 9 hanggang 25. At sinabi ng Panginoon kay Moses, narito ako'y naparirito sa iyo sa isang salimuot na ulap, at paniwalaan ka rin naman nila magpakailanman. At sinalita ni Moses ang mga salita ng bayan sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moses, pumaroon ka sa bayan at papagbanalin mo sila ngayon bukas at labhan nila ang kanilang mga damit. At humanda sa ikatlong araw, sapagkat sa ikatlong araw ay bababa ang Panginoon sa paningin ng buong bayan sa ibabaw ng bundok ng Sinai. At lalagyan mo ng mga hangganan ng bayan sa palibot na iyong sasabihin, mag-ingat kayo na kayo'y huwag sumampa sa bundok o sumalang sa hangganan. Sino mang sumalang sa bundok ay papatayin na walang pagsala. Walang kamay na hihipo sa kanya, kundi siya tunay na babatuhin o papanain, maging hayop o tao ay hindi mabubuhay. Pagka ang pakakak ay tumunog ng maluwat, ay sasampa sila sa bundok. At bumaba si Moses sa bayan mula sa bundok, at pinakabanal ang bayan, at sila'y naglaban ng kanilang mga damit, at kanyang sinabi sa bayan, humanda kayo, sa ikatlong araw huwag kayong sumiping sa babae. At nangyari na ikatlong araw, na kumulog at kumidlat, at may isang salimuot na ulap sa ibabaw ng bundok, at ang tunog ng pakakak ay napakalakas, at ang buong bayan na nasa kampamento ay nanginig. At inilabas ni Moses ang bayan sa kampamento upang salubungin ng Diyos. At sila'y tumayo sa paanan ng bundok. At ang buong bundok ng Sinai ay umuusok sapagkat ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw ni Yaon na nasa apoy. At ang usok ni Yaon ay nagpailang lang na parang usok na isang horno, at ang buong bundok ay umugang mainam. So kung ating pong titingnan dito, sinasabi ng Panginoon na magpakang banal kayo. Datapwat sa kabila ng kanilang papakang banal, ang wika ng Panginoon, maglagay ka ng hangganan at walang sino mang tatawid roon ni humipo nito. So dito po ay ipinapakita na kinakailangan nating magpakang banal, datapwat pakatatandaan yung ating sariling kabanalan ay hindi sapat upang tayo ay makaharap sa Panginoong Diyos. Si Moises lamang ang maaaring lumapit doon sa presensya ng Diyos sapagkat siya ay pinakambanal ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, yung ating personal na kabanalan, yung ating lahat ng mga pagsusumikap, gaano man kahigpit ang ating pagsusumikap, hindi sasapat upang tayo ay maging tunay na banal. Datapwat tayo inaasahang magpakang banal. At sa tanong pong number 3, ano ang ibinigay ng Diyos para sa kanyang bayan doon sa bundok ng Sinai? Alright, ito po ay napakahalaga. Inyo pong pansining mabuti ha. Sa Exodus 20, 1 hanggang 17. Datapot atin lang pong babasahin yung talatang 1 hanggang 3. Ano po? At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. So, papansinin po ninyo, ano? Ang wika, ang Panginoon ay nagsalita. Ano yung kanyang sinabi? Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula doon sa Ehipto. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Tatandaan po ninyo,
yung ibinigay ng Panginoon na kanyang salita ay nag-uumpisa sa katagang, ako ang Panginoon mong Diyos. Bakit po ito mahalaga? Tingnan natin sa Deuteronomio 9:9 hanggang 11. Nang ako'y sumampa sa bundok upang tanggapin ang mga tapyas na bato, sa makatwid bagay ang mga tapyas na tipan ang ginawa ng Panginoon sa inyo, ay natira nga ako sa bundok na 40 araw at 40 gabi. Hindi ako kumain ng tinapay ni uminom ng tubig at ibinigay sa akin ng Panginoon ang 2 tapyas na bato at sinulatan ng daliri ng Diyos. At sa mga yaoy nasusulat ang ayon sa lahat ng mga salita na sinilita ng Panginoon sa inyo sa bundok mula sa gitna ng apoy ng araw ng kapulungan. At nangyari sa katapusan ng 40 araw at 40 gabi na ibinigay sa akin ng Panginoon ang 2 tapyas na bato sa makatwid bagay ang mga tapyas ng tipan. Ayan, ito po, papansinin po ninyo ang sinasabi po rito ni Moses, ang ibinigay sa kanya ng Panginoon na nakasulat sa 2 tapyas na bato ay kanyang tipan. Alam po ninyo, tayo bilang Seventh-day Adventist, ating parating binabanggit ito na 10 utos. Datapot maliwanag po ang sinasabi sa banal na kasulatan na ito ay tapyas ng tipan. Ito ay inalagay sa isang kaban na kung tawagin ay kaban ng tipan. Hindi po tinawag kailanman na kaban ng kautusan. So nais ko pong maunawa natin ang ibinibigay rito ng Panginoon ay tipan. At kung ating pong babasahin yung tinatawag nating 10 utos, hindi po nag-uumpisa sa salitang huwag, kundi ang sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos. Iyan ay isang tipan na ipinapakipagtipan ng Diyos. Siya ay Panginoon mong Diyos. Kaya huwag kang gagawa nito, huwag kang gagawa niyan, gagawin mo ito sapagkat siya ay Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin, siya ay nagmamahal sa iyo, nagmamahal sa akin, nagmamahal sa ating lahat. Kaya siya ay nagbibigay ng mga kautusan, datapot pakatatandaan, itong kautusan ay meron sapagkat siya ay mayroong tipan. Ibig niyang ipakita sa atin na tayo ay kanya at siya ay atin. Alam po ninyo, napakahalaga nito. Sa Ingles, kapag binasa po ninyo at nag-umpisa kayo sa mali, mauuwi kayo sa mali. Bigyan ko po kayo ng halimbawa sa unang 6 na salita sa English, ang sabi, I am the Lord your God. So nagsimula sa I am, natatapos sa tunay na Diyos. Datapwat kapag kayo ay nag-umpisa sa huwag, thou shalt not have no other gods. Uuwi ka sa Diyos-Diyosan. Tandaan po natin, sapagkat ito po ay tipan ng Diyos na ang sabi niya, ako Panginoon mo. Kaya ang pagsunod sa kautusan, hindi para tayo ay maging anak ng Diyos, kundi sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos. Ito rin po ang sinasabi ni Juan sa 1 Juan 3:1 hanggang 3. Nanguhi ka ng Panginoon, ngayon tayo ay mga anak na ng Diyos. Kaya sa 3, ang sabi, kung mayroon tayong pananampalataya na ito, naglilinis tayo sa ating sarili. Hindi sapagkat, hindi para tayo'y maging anak ng Diyos, kundi ang wika, sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos. At ito ang katotohanan, ang wika ni San Juan. So uulitin ko po, ang binigay ng Panginoon ay tipan, sapagkat siya ay Panginoon nating Diyos. Wala pa tayong nagagawang anuman, tayo ay anak na niya. Kaya hinihilingan niya na gawin natin yung prinsipyo ng ating Ama. Huwag magkakaroon ng ibang Diyos, huwag gagawa ng mga larawan, huwag babanggitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan, at ipangilin ang araw ng Sabat sapagkat siya Panginoon nating Diyos. Ang suliran po kasi kapag sinusunod natin ang kautusan para tayo'y maging anak ng Diyos. Yan ang tinatawag na legalism. Datapot kung ikay nananampalataya na ikaw ay anak ng Diyos, ibig sabihin, pananampalataya, hindi gawa. Yan po ang pinag-uusapan sa banal na kasulatan ng ating pagsunod, hindi para maging anak ng Diyos, kundi sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Okay, sa ating pong pang-4 na katanungan,
Ano ba ang layunin ng kautusan? So inyo na lang pong basahin ang Exodus 20, 2 hanggang 17. Datapot na nais kong pansinin natin ang sinasabi sa Santiago 1, 23 hanggang 25. Sapagkat kung sino man ay tagapakinig ng salita ay hindi tagatubad ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. Ang layunin ng tinatawag nating kautusan ay upang ipakilala ang Diyos kung sino siya sa atin. Ang wika, ako, Panginoon mong Diyos. At ito rin naman ang nagpapakilala ng ating katayuan. Bakit natin siya kinakailangan? Sapagkat tayo'y madungis na parang humaharap sa salamin, nakikita natin yung ating sarili, ang dami pala nating suliranin. Kaya napakahalaga po nitong tinatawag nating 10 utos na tipan din naman ng Diyos upang makilala natin yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos at sa gayon ay ating makita ang ating pangangailangan sa kapangyarihan ng Diyos. Ang tipan o ang kautusan ay nagpapakita ng dakilang pag-ibig ng Diyos at ang dakilang pagiging makasalanan natin. Datapot sa kabila ng lahat, ang Panginoon nagmamahal sa atin, nagsasabi, ako, Panginoon mong Diyos. Kaya dito po ay makikilala natin yung ating mga kahinaan para tayo lumapit sa Kanya, para tayo'y humingi sa Kanya ng tulong, sapagkat kung wala siya, wala tayong anumang magagawa. Datapot salamat sa Diyos, bagamat tayo'y mga makasalanan, ang wika ng Panginoon, ako, Panginoon mong Diyos. Gaano kadakilang pag-ibig. Kaya ang sabi ni Juan, masdan ninyo kung gaano kadakilang pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos na tayo'y matawag na mga anak ng Diyos at tayo'y gayon nga. Hindi pa nakikita, datapot tayo'y gayon na. At kung tayo'y gayon na, tayo nananampalataya rito, maglilinis tayo sa ating sarili, gaya naman niyang malinis. Okay, at sa ating pong huling katanungan, papaano ipinakikilala ang relasyon ng kautusan sa ating kaligtasan? Ayan, tingnan po natin dyan sa Roma 3:21 hanggang 24. Ano ba ang sinasabi? Datapot ngayon, bukod sa kautusan ay ipinahayag ang isang katwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Sa makatuwid bagay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga nagsisampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhasa ay inaaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Ayan, sa pamagitan po ng kautusan, nakikilala natin ang ating mga kasalanan, datapot nakikilala natin ang ating tagapagligtas. Kaya ito pong kautusan at ang biyaya, hindi po ito magkalaban. Ito ay magkasama. Yung kautusan nagpapakita sa atin ng ating kahinaan at ng ating mga pangangailangan, datapot sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos. Yun ang sinasabi ng kautusan. Handang linisin tayo sa ating mga kahinaan. Tingnan pa po natin. Kapitulo 10, talatang 4. Sapagkat si Kristo ang kinauwian ng kautusan, siya ay katutuwid ng bawat sumasampalataya. Ayan, so maliwanag po. Si Kristo ang kinauuwian ng kautusan. Sapagkat yung kautusan na tinatawag ring tipan ay nagsasabi, ako, Panginoon mong Diyos, babanalin kita. Paano? Sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo doon sa krus. Yun ang sukdulan na ebidensya na tayo ay iniibig ng Diyos, na siya ay ating Panginoon, na siya ay gagawa para sa ating kaligtasan, para sa ating ikalilinis, para sa ating ikapagpapatawad. So ito pong kautusan at ang biyaya hindi po magkalaban. Kung hindi itong kautusan na mismo ito na tinatawag rin namang tipan
ay ipinapahayag sa kabuhayan ni Kristo sa kanyang kamatayan na tunay na tayo'y mahal ng ating Panginoon at tunay na siya ay ating Panginoong Diyos. Diyos na nagmamahal, nagpapatawad at pakakangbanalin tayo upang tayo ay makatahang kasama niya magpasa walang hanggan. At dito po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Iiwan po natin ang mga summary ito upang mas lalo nating maunawaan ang ating pinag-usapan. Number 1, pangako ng Diyos, kanyang babanalin ang kanyang bayan at gagawing mga saserdoting kumikilala at nagpapakilala sa Diyos. Number 2, ang mga tao bago makaharap sa Diyos, kinakailangang malinis, magpakabanal. Number 3, ang tinatawag nating kautusan ay marapat maunawaan natin bilang isang tipan ng Diyos. Number 4, ang kautusan ay nagpapakilala sa Diyos, nagpapakita ng ating katayuan at naglalahad ng panukala ng kaligtasan. At number 5, si Kristo ang katuparan ng tipan, ang kalubusan o pagiging ganap ng ating kabanalan. So mga minamahal, sana po muling nakatulong ang ating pag-aaral na ito. Tayo po'y mandalangin. Ama po namin banal, maraming salamat po sa iyong mayamang biyaya, sa iyong pag-ibig, sa iyong mga pangako na kailanman hindi mo kami pababayaan na ikaw ay aming Panginoong Diyos at kami iyong mga anak. Bagamat hindi pa nakikita sa amin ang katunayan ng pagiging anak, datapwat itinuturing mo na kaming iyong anak. At palibhasang itinuring mo kaming iyong anak, iyong isinugo ang aming Panginoon upang sa pamagitan ng kanyang pamumuhay, sa kanyang pangangaral at sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli, kami ay malinis mula sa aming lahat ng karumihan at matulungan na kami makalakad ng naayon sa iyong banal na kalooban. O Ama Banal, tulungan nawa kami ng banal na Espiritu na maging tapat sa iyo at panampalataya ng kanan lubos. Nasundin namin lahat ng iyong kautusan, palibhasang ito ay naghahayag ng iyong pag-ibig at ito ay iyong ibinibigay upang kami gabayan na kami maging banal, malayo sa mga kasakunaan. Ipagpatawad po nawa ang lahat ng aming pagkukulat, pagkakasala at salamat po sapagkat kami iyong pinatawad na. Salamat po sa iyong mayamang biyaya at pag-ibig sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So hanggang sa susunod po, muli po tayo magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. God bless po. Huwag kaligtaan, i-share.